Pero sana magtagal ka pa, no? Kasi ngayon pa lang tayo nagiging malapit sa isa't isa. Tsaka madami pa ako ipapakita sa'yo. Dadalhin pa kita sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Lalo na doon kila Aling Karing. Sarap ng lugaw doon. Yung tokwa, napakasarap yung tokwa. Talagang nakaka-addict. Ha? Ayun, sa di inaasang pagkakataon, biglang nawala ng malay si Ate Girl. Sa gitna ng masaya namin kwentuhan. Binuhat ko siya at sinakay ko siya sa kabayo para itakbo pabalik sa bahay nila. Maayos naman kaming nakarating sa bahay nila Ate Girl. Dali-dali ko siyang dinala sa kwarto nila upang mapalitan siya ng mama niya ng damit at mapunasan. Habang ako naman nasa kabilang kwarto, di na rin namin siya isinugod sa ospital. Kasi nung gabing yon, nagkaroon na rin siya ng malay. Nandito lang ako, Ate Girl. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka. Hindi ako aalis sa tabi mo. Magpahinga ka lang, ha? Shh! Don't cry. Lakasan mo ang loob mo. Hindi ako aalis sa tabi mo, promise. Kinabukasan. Kikila! Puset! Ang aga-aga pa eh! Hayun, isinama ako ng papa niya sa ibabaw ng burol. Hindi ko alam kung ano pag-uusapan namin, pero may ipapakita daw siya sa akin. Momon, sinama kita dito para makausap ng tapat bilang lalaki sa lalaki. At alam kong magkakaintindihan tayo. Maaari ba akong humiling sa'yo? Wala pong problema dun. Kahit ano po, basta kaya kong gawin, gagawin ko para kay Ate Girl. Mula nang dumating ka sa buhay ni Ate Girl, nag-iba siya. Nagkaroon siya ng panibagong sigla. Nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Pag-asa na lumaban sa karamdaman niya. Mon, maaari mo ba siyang masamahan dito kahit sa mga huling sandali ng buhay niya? Naintindihan ko po, pero kahit di naman kayo humiling, nandito po ako para sa kanya. Salamat, Momon. Maraming salamat. Pero tito, pwede pong magpapaalam po muna ako. Kailangan ko rin pong bumalik sa Manila. May mga ayusin po ako na dapat kong ayusin, lalo na sa eskwelahan. Pero babalik din po ako agad. Kaya nung kinahaponan, nagpaalam na ako sa kanya. At bumiyahe na rin ako pauwi sa Maynila. Dahil kailangan ko rin magpakita muna sa pamilya ko. At kasalukuyan din kasing may pasok nun sa FEU. At di ko rin pwedeng pabayaan yun. Pumayag naman siya, basta lagi ko lang daw siyang tawagan. Para nagkakausap kami. Nung gabi na yon, tumawag sa akin sa telepon si Ate Girl. Nagkwentuhan kami. Alam ko na masaya siya, bagamat nararamdaman ko na, malungkot. Pero kahit papaano masaya na rin ako dahil napapasaya ko rin ang isang tao na alam kong kahit na sa huling sandali ng buhay niya, ay pinaparamdam niya sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay na hindi mahalaga kung mahaba o maikli ang buhay mo. Ang mahalaga kung paano mo ito i-spend ng may pagmamahal. Akong sisihin, mahirap ang dumaan ang mga araw dahil patapos na rin yung SEM ko, naghihintay na lang ako na matapos ito para mabalikan ko na rin si Ate Girl sa Tarlac tulad ng pinangako ko sa papa niya. Pag-uwi ko sa bahay, wala akong nadatang tao sa bahay namin. Nasaan yung mga tao dito? Pero sa tabi ng telepono ay may nakaipit na isang letter mula sa aking mama. Dali-dali ko itong binuksan at binasa. Ang sabi sa sulat, bukas na bukas daw ng umaga, napagdesisyonan ng papa ni Ate Girl at ng tiyuhin niya na dalhin si Ate Girl sa Amerika upang doon ipagamot dahil may kakilala daw ang tiyuhin niya na isang espesyalista na maaring magkaroon ng chance si Ate Girl na gumaling. Siyempre, tumawag agad ako sa Tarlac upang makausap ko si Ate Girl bago siya lumipat sa Amerika.
Magandang gabi po. Si Momon po to. Pwede ba makausap si ate girl? Ay kuya, wala na po dito si ate girl. Nawalan po siya ng malay kaninang umaga. Kaya dinala po siya agad sa ospital. Baka po di nabanggit sa inyo ni ate Princess nung tumawag siya dyan sa inyo. Ganun po ba? Maaari ko po bang malaman kung anong oras po ang flight niya bukas patungong Amerika? Sabi sa akin, Momon, 10:00 daw ng umaga. Okay po. Salamat po Maaga pa sa umaga, nagbihis na ako para pumunta sa NAIA. Wala pang cellphone ng panahon na yon, kaya sanay naman kami na makipagkita sa isang tao basta alam namin ang oras at lugar ng pupuntahan. Naghintay ako doon na mga ilang minuto, dumating din yung aking inaasahan. Nandun ang papa at mama at tiyuhin niya. At si Princess, kasunod ng isang ambulansya. Hinayaan ako ng papa niya na masilayan ko si ate girl bago ito ipasok sa airport. Hinawakan ko ang kamay ni ate girl habang may luha na pumatak sa aking mga mata. Lumapit ako sa kanya at binulungan ko siya. Ang daya-daya mo naman. Di ka man lang nagpaalam sa akin na aalis ka na naman. Nakakadalawang beses ka na Basta pangako mo, babalik ka Nandito lang ako maghintay sa'yo. The word you speak so tenderly, for every thought you have for me, for every precious time we share, for every glance that says I care, for all the things that mean so much. You warm me, your love, your gentle touch, your smile that gives my heart a thrill. I love you and I always will. Always Hi, ako nga pala si ate girl. Hi, ako nga pala si ate girl. Hi, ako nga pala si ate. Hi, ako po pala si ate girl.